Suot-suot ang wedding gown na inagpunta ang dalaga sa bar dahil sa sakit na nararamdaman dahil niloko siya ng kasintahan. Hanggang sa may nakilala siya sa bar na isang binata at sa kainitan ng pag-uusap ay agad siyang pinunta sa kotse at doon nagsunggaban sila ng halik. Nakaupo ang binata sa driver's seat at siya naman ay pumaibabaw dito. Unti-unting mas lumalalim ang kanilang paghahalikan habang ang mga kamay ng lalaki ay humahaplos sa kaniyang katawan. At nakaramdam si Rosie ng kakaibang sensasyong mula sa mainit nitong palad. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang mapahalinghing sa paghawak ng binata sa kaniyang balat. Ang galing mo naman humalik. Siguro marami ka ng experience. Nako, ano ka ba? Virgin pa ako kaya tugon naman ni Rosie. Nang mas lumalim pa ang kanilang ginagawa, ay handa na si Rosie isuko ang sarili niya, kaya sinubukan niyang tanggalin ang suot ng binata. Kaso nagulat siya nang tuluyan niyang matanggal ang pantalon nito at napasabi na lang na, Wait lang, ano iyan? Bakit ang laki? Hindi na batuta yan ah, dragon na yan. Baka mawasak pati panubigan ko dyan. Natawa tuloy ang lalaki at napahinto sila saglit sa ginagawa. Pero ano ang mangyayari kung ang lalaki na one night stand ni Rosie ay ang susunod na CEO pala sa kaniyang pinagtatrabahuan? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Anak talaga ng tokwa. Bakit ngayon pa kasi nagka-traffic? Ay, hindi ako pwede malate sa interview ko nito. Natatarantang sabi ni Rosie sa isip-isip nito habang nakasakay sa isang pampasaherong jeepney. Ay nako talaga. Mukhang isang oras pa tayo dito ah. Naku miss, sa araw-araw na pamamasada ko panigurado mamaya pa ang usad natin. Ang mabuti pa siguro lakarin mo na lang ang papunta doon. Mas lalong malilate ka pa kung maghihintay ka pa dito. Oo nga po, Manong eh. Sige po, dito na lang ako. Salamat po. Nakangiting sabi ng dalaga, tsaka naman ito bumaba ng jeepney. Wala naman na siyang pake kahit magkagulo-gulo ang kanyang buhok kakatakbo sa gilid ng kalsada. Habang tumatakbo biglang may lumipad na paper cup mula sa kung saan. Hindi niya akalaing may tira palang kape na siyang tumapon sa paldang suot niya. Ay, kung minamalas ka nga naman talaga oh! Bulalas ni Rosie at saka nahagip nito ang isang kotse na panigurado niyang pinanggalingan ng paper cup. Kagad naman niyang nilapitan ang mamahaling kotse at pinagkakatok ng maraming beses ang tinted na bintana upang makausap ang driver na nasa loob. Hoy ikaw! Hindi ka ba pwedeng umalis? Akala mo siguro hindi ko mapapansin ah. Alam kong ikaw ang nagtapon itong paper cup. Hindi ka ba marunong magtapon sa tamang basurahan ha? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo? Lumabas ka nga dyan. Tignan mo kung anong ginawa mo sa palda ko. Iinom-inom ka ng mamahaling kape tapos hindi mo ubusin. Nakaperwisyo ka pa ng kapwa mo. Hoy! Lumabas ka nga dyan at magpakita ka sa akin. Buksan mo tong... Naputol naman ang sasabihin ni Rosie nang unti-unti namang magbukas ang bintana ng kotse. Halos manlambot naman ang mga binti ng dalaga nang makita kung gaano kagwapo ang driver nito. Blanco na tinitigan lamang siya ng binatang may-ari ng kotse. Halata naman ni Rosie ang pagiging mayaman at prominente ng lalaking sinugod niya kung kaya nakaramdam siya ng takot at baka mademanda sa kaniyang mga sinabi. Pasensya na po. Mukhang nagkamali lang po ako. Hindi po ata kayong nagtapon itong paper cup. Sige po, mauna na ako. No, you're right. Ako nga nagtapon ng paper cup na hawak mo ngayon. I'm sorry for being irresponsible, okay? May magagawa ba ako na kahit ano para makabawi sa'yo? Hindi inaasahan ni Rosie na hihingi ng tawad sa kaniyang binata. Ang buong akala niya ay masungit at mapagmataas ang lalaki ngunit mukhang nagkamali siya. Naku, ayos na po yun sir. Ang mahalaga humingi po kayo ng pasensya. Ah, sa totoo lang may gusto po sana akong hingin na pabor. Kung ayos lang. Of course, gaya ng sinabi ko, gusto ko makabawi sa'yo. Kahit anong paraan. Go ahead. Kahit ano, tutulungan kita. Kung okay lang naman po sana at hindi nakakaabala, pwede niyo po ba akong ihatid sa V&A Shopping Mall? Vinay Shopping Mall? Yes po. Araw po ngayon ang interview ko doon. Malilate na po kasi ako eh. Is that so? Alright, get in. Ihatid kita agad dun. Nakangiting sabi ng binata.
Talaga po? Thank you sir, thank you. Wala pang 10 minuto na maihatid naman kaagad ng binata si Rosie sa V&A Shopping Mall. Naku, maraming salamat po talaga. May 15 minutes pa ako bago ang interview. Thank you po sir. Masayang sabi ni Rosie habang nasa loob pa rin ng kotse. Don't mention it. Teka lang. Munti ko na makalimutan. Wala namang sabi-sabi nang biglang nagtanggal ng coat ang lalaki. Buong pagtataka ni Rosie bakit iyon ginawa ng lalaki. Teka, anong ginagawa mo ha? Balak mo bang kunin ang pagkababae ko? No? What? It's not like that. Take this. Isuot mo muna to para matakpan ng mancha ng kape sa palda mo. Ah, ganun pala. Sigurado ka pa talaga dyan? Mukhang mamahalin to at It's okay. Just take it. No, you may go. You can't be late, right? kaagad namang lumabas si Rosie ng kotse habang hawak-hawak na ang coat ng binata. Thank you po ulit. Nakangiting sabi ng dalaga. You're welcome. Good luck sa interview mo. Bye. Nakangiting sabi rin ng binata, tsaka nito pinaandar ang kotse. Ay, hindi ko pala naitanong ang pangalan niya. Sayang naman. Ay, sana makita ko pa siya ulit. Ano ba itong iniisip ko? May fiancé na nga pala ako. Magtigil ka nga dyan, Rosita Gomez. Sa loob ng Human Resources Department, kasalukuyang kaharap na ni Rosie ang babaeng HR na mag-i-interview sa kanya. Good morning. I am Rosita Gomez, 25 years old, and I'm here to apply for a sales assistant position. I'm a very reliable and enthusiastic employee when it comes to job. Nakangiting pakilala ni Rosie. Alright, as you can see, Miss Gomez, hindi lang basta-basta ang mall na papasukan mo. So, una sa lahat, gusto ko munang malaman kung may ideya ka na sa V&A Shopping Mall? Of course, ma'am. V&A Shopping Mall is the largest and #1 indoor shopping center all over Asia. And it really keeps on expanding with a total of 205 branches in total. And V&A is not only focusing on itself, it is widely known conglomerate corporation and the billionaire and CEO Rupert Aguiles is the respected founder of this prestigious shopping mall. Taas noo at bilib sa sariling sagot ni Rosie na malaki pa rin ang ngiti sa mga labi. Halos mahulog naman ang panga ng HR matapos marinig ang kaniyang sagot. Tila nga napabilib ni Rosie ang babae sa kaniyang sagot. Ngayon, sigurado na siya na malaki ang pag-asa niyang matanggap sa trabaho. Well said, Miss Gomez. Hindi ko inaasahang pinagandahan mo talagang interview na to. Oh, wait. How about the meaning behind V&A Shopping Mall? May ideya ka ba kung ano ibig sabihin ng V&A? Sa lahat ng nahalungkat niyang impormasyon, yun lamang ang bukod tangi hindi niya alam. Well, I think the letter A stands for Aguilas, but I have no idea what's letter V in V&A means. I'm sorry, ma'am. Ang buong akala ni Rosie ay planado na niya ang lahat ngunit hindi nito inasahan ang tanong na iyon. Wala naman siyang ideya na pati ito ay itatanong sa kanya. Sa oras na iyon ay napagtanto niyang may posibilidad siyang hindi na matanggap sa high-class shopping center na pangarap niyang pasukan. No worries, we also don't have any idea what is the meaning behind the shopping mall's name. Ang alam lang namin full name yun ng nag-iisang tagapagmana ni Mr. Rupert Aguiles. Wala rin kaming ideya kung sino at anong itsura niya. Well, naitanong lang naman kita tungkol doon dahil parang alam mo na ang lahat sa V&A Shopping Mall. Anyway, you did very well. You've just proven that you have what it takes to be part of us, Miss Gomez. Teka, ang ibig niyo po bang sabihin yan? Tanggap na ho ako ngayon? Wala na ho bang follow-up questions? Nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang tanong ni Rosie. I don't know if you really still to hear it from me. It's a big yes, Miss Rosita Gomez. You're hired. Welcome to V&A Shopping Mall. Congratulations. Talaga? Talaga po? Maraming salamat po, ma'am. Gagawin ko po talaga ang best ko. Hindi po kayo magsisisi sa pagtanggap sa akin. Buong puso namang pagpapasalamat ng dalaga. Kaagad namang sumabak sa trabaho bilang sales assistant si Rosie. Sa paglipas ng mga buwan, marami na itong natanggap na parangal simula nang siya'y magtrabaho sa V&A Shopping Mall. Palagi itong numero 1 para sa Employee of the Month. Hindi talaga matatawaran ang angking husay, talino at dedikasyon nito pagdating sa trabaho. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang mga taong naiinggit sa kanya. Sa kabila ng lahat, naging positibo pa rin si Rosie lalo na't nalalapit na ang kaniyang kasal sa isang taon nitong nobyo na si Luigi.
Hanggang sa dumating na nga ang mismong araw na pinakahihintay ng dalaga. Ito na talaga yung araw na yun. Sobrang ganda mo ngayon, Rosita Gomez. Abot-teng ang ngiti na sabi ni Rosie sa sarili habang suot ang wedding gown. Panay pa rin ang tingin nito sa salamin nang biglang may tumawag sa kaniyang cellphone. Hello, Luigi. Kamusta? Alam mo, sobrang excited na talaga ako sa kasal natin. By the way, nasa simbahan ka na ba ngayon? Rosie, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ha? Ano yun? Parang ang seryoso naman natin masyado ng boses mo. Hindi na ako magpapakasal sa'yo, Rosie. Patawarin mo ako. Unti-unti namang nawala ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, Luigi? Hindi totoo yung mga sinasabi mo, di ba? Sabihin mo nagbibiro ka lang, di ba? Halos mapungto ang boses ni Rosie habang pinilit nitong hindi maluha. Pero yun talaga ang totoo, Rosie. Patawarin mo ako sa biglaang naging desisyon ko. Alam kong masasaktan ka ngayon. Pero kailangan ko talagang gawin to. Gusto ko maging totoo sa sarili ko. Patawad. Patawad? Sabihin mo nga sa akin kung anong dahilan. May babae ka ba, ha? Baka naman may nabuntis kang iba dyan. Hindi. Kahit kailan hindi ko magagawa yun si Rosie. Wala akong iba. At lalo na wala akong mabuntis na babae. Kung ganun, bakit ka tumatanggi na ngayong magpapakasal sa akin? Bakla ako, Rosie. Hindi ako ang tunay na lalaki. Mahinang sabi ng binata sa kabilang linya. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa kaniyang narinig. Ano? Imposible. Imposible ang sinasabi mo, Luigi. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Pero yun talaga ang totoo. Maniwala ka sa akin, Rosie. Ikinakaya ko ng ginamit lang kita para pagtakpan kung sino talaga ako. Ginawa ko naman ang lahat para mahalin ka pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang mahalin ka bilang babae. Kaya lang kitang mahalin bilang kaibigan. Sobrang bilis ng mga pangyayari para kay Rosie. Yun ang araw na pinakahihintay niya pero hindi niya inakalang mauuwi lamang pala ang lahat sa wala. Hindi naman malaman ng dalaga kung paano ipoproseso ang mga nangyari. Kasalukuyang nasa isang bar siya ngayon kung saan marami ang nagpo-party at nagiinumang mga customers. Takaw pansin naman si Rosie dahil suot pa rin ito ang trahe de boda habang umiinom mag-isa sa bar counter. Halos nakatatlong bote na siya ng mamahalin at nakakalasing na alak. Hindi sanay uminom si Rosie ngunit iyon lamang ang naiisip niyang paraan upang makalimot kahit saglit sa biglaang pag-iwan sa kaniya ni Luigi. Ma'am, ayos na po ba kayo? Mukhang lasing na po kayo ngayon. Wika sa kanya ng lalaking bartender. Lasing? Sa tingin ko nga wala pa akong tama eh. Ito na ba talaga ang pinakamalakas niyo Parang wala namang ka-epekto sa akin. Wala naman palang may tutulong to. Ang akala ko magpapaka-wasted ako makalimutan ko ng lahat. Nakakainis. Napakawalang hiya talaga ng lalaki. Lalaki? Mapaklang natawa ang dalaga na mapagtanto na hindi nga pala tunay na lalaki ang nakipaghiwalay sa kaniyang kasintahan. Now I see. Mukhang iniwan ka pala ng beloved groom mo. What a shame. Biglang sabi ng isang hindi kilalang binata na tumabi kay Rosie. Ikaw, sino ka bang lalaki ka ha? Hindi tayo close para kausapin mo ko. Teka, parang pamilyar ka ata sa akin. Really? I don't think so. Yun kaya tong gwapong mukha akong nasa harapan mo ngayon. Nakangising sabi ng pamilyar na binata. Oo, pamilyar ka talaga sa akin. Parang ikaw yung lalaking nagtapo ng paper cup na may laman pang kape sa palda ko. Tama, ikaw talaga ang lalaking yun. Ano? Pasensya na pero hindi kita natatandaan, miss. Hindi, ikaw talaga yun. Ay, di bali na nga lang. Kuha ko na. Sino ba naman ako para maalala mo? Paniguradong hindi naman ako kasing yaman at sosyal na mga taong nagkakalubilo mo. Ay, teka. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Saglit nga lang. Naalala mo ko, no? Yeah, that's right. Sino ba namang hindi makakaalala sa ganyang kagandang mukha? Kagad namang ikinapula ng pisngi ni Rosie ang sinabi ng binata. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Sa tingin mo ba mahuhulog ang loob ko sa'yo dahil sa matatamis na salitang lumalabas sa bibig mo? Hindi pa ba? Namumula ka na nga yan eh. Nakangising saad ng binata.
Anong, anong namumula ka dyan, ha? Excuse me? Ako? Namumula? Dahil lang sa alak kaya ganito ang pisngi ko, no? Sabi ng dalaga habang tinatakpan ng pisngi. Really? You're kinda cute, you know? Hindi mo ba alam na interesting ka? At swerte mong nakuha mo talagang interest ko. Interesting? Ako? Tsaka ikaw magiging interesado sa akin? Teka. Alam mo, mukhang alam ko na to eh. Diyan. Diyan talaga nagsisimula ang lahat. So ano, pagkatapos mong sabihin na interest ka sa akin eh, ano nang susunod? Ha? Malamang may plano kang pagsamantalahan ng kahinaan ko mamaya. Tama? Siguradong yun ang main goal mo kaya nilapitan mo ko. Baka nga balak mo lang rin akong bilog-bilugin ang ulo ko, di ba? Siguradong paglalaroan mo lang ang feelings ko. Tipong paasahin na pareho tayo ng nararamdaman. Pero, ang totoo, di naman talaga. Kagaya ka rin ng iba na kapag nakuha na ang gusto, basta-basta na lang mangiiwan sa ere. Tama ako, di ba? Pare-pareho lang naman talaga kayong mga lalaki. Wait, what? What are you talking about? Nagkakamali ka lang ng iniisip. Hindi ako ganyang klase ng lalaki. Para lang sa kaalaman mo, hindi kami pare-pareho lahat. Ang akala mo naman maniniwala ako sa'yo. Pwede ba iwan mo na nga ako dito ngayon, mister? Nakakasira ka lang ng moment ko eh. Wika ni Rosie na may kasama pang pag-irap. Hey, why are you so rude at me? Nagsasabi ako na totoo, no? Mabuti talaga akong lalaki. Tsaka hindi sa pagmamayabang, napakayaman ko rin. Ah, ganun ba? Pues, wala akong pakialam kung mabuti at napakayaman mo ngayon. Kaya ngayon, alis na! Why don't you get married with me instead? Bigla namang tanong ng binata. Halos maibuga naman ni Rosie ang iniinom nitong alak. Iyon ang mga salitang ayaw na nitong marinig mula sa buong buhay niya. Sa pagkakataong iyon ay muling naalala ang out and proud bading na ex-fiancé nito. Baliw ka ba ha? Mukhang mas malakas ata ang amats mo kaysa sa akin ah. Alam mo ba? Wala kang sense kausap. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Alam mo, kahit ngayong gabi nga, handa na kita pakasalan agad eh. Ano? Pwede ba? Tigilan mo nga ako, no? Ano naman ang dahilan mo para pakasalan ako, Aber? Hindi ka natin kilalang isa't isa? Nahihibang ka na ba, ha? Love at first sight. Hindi pa ba valid reason yun para magpakasal ako sa'yo? Love at first sight? Patawa ka rin talaga ng lalaki kayo, no? Hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Sigurado akong may amats ka lang ngayon kaya nasasabi mong lahat ng kalokohang yan. Alam mo, hindi na ako basta-basta mahuhulog sa mga salitang gaya niyan, okay? Kuha mo? I'm telling the truth. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Sa'yo, papakasalan kita. Sa kahit saan pang simbahan na gustuin mo. Alam mo, sa'yo naman ang... Naputol lang sasabihin ng binata nang biglang halika ni Rosie ito sa mga labi. Unahin na natin ang honeymoon kung ganun, sabi ng dalaga sa mapang-akit na boses nito. Tila ba sa isang iglap ay sinabihan ito ng ibang tao. You're kinda different now. Bakit ka naman biglang nagka-amor sa akin? Gusto mo ko, di ba? Make me feel good tonight, stranger. Sa pagkakataong iyon, wala nang paka si Rosie sa mga mangyayari pa. Ang nais niya lamang ay makalimot at sumaya kahit papaano sa gabing iyon. Hindi naman nagaksaya pa ng oras ang dalawa. Kaagad na dinala ng binata si Rosie sa loob ng kotse nito na nakapark sa isang tahimik at madilim na lugar. Nang makasakay sa loob, walang ano-ano'y na sinunggaban ni Rosie ng mainit na halik sa mga labi ang binata. Kasalukuyang nakaupo ang binata sa driver seat habang nakaupo naman ang dalaga sa ibabaw nito. Unti-unti ay bumaba ang mga halik ni Rosie sa leeg ng binata. You're going too fast, honey. Sambit ng lalaki habang namumugto ang paghinga nito. Bakit? Ayaw mo ba? Masyado ka bang nabibilisan sa akin? No, it's not like that. I like it. I really like it. Hindi mo alam kung gaano kita kagusto. I want you so badly. I want to make you mine right now. Kung ganun, iyong-iyo nga ako ngayong gabi, sabi ni Rosie, tsaka inito hinalikan muli sa mga labi ang binata. Maya-maya ay bigla na lamang naramdaman ng dalaga ang marahang paghimas ng mainit na kamay ng binata sa makinis na binti niya. Kakaibang sensasyon at sarap naman ang bumabalot sa buong katawan ni Rosie. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang mapahalinghing sa paghawak ng binata sa kaniyang balat. You're such a good kisser. Sabi ng binata sa baritonong boses nito.
Lihim na napangiti ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Maniniwala ka ba kung natutunan ko lang to mula sa panonood ko ng romance movies? What? Really? So, ibig sabihin ba Oo, di rin pa ako. At napakaswerte mong ikaw ang unang nakakakuha nun. Halika na sana muli ni Rosie ang binata nang biglang inilihis nito ang mukha niya. Teka, kung sakali, ito pala ang unang beses mo. Alam mo, special dapat na magiging una mo at Sigurado ako na ikaw ang lalaking napili ko. Wala kang dapat ipag-alala. Alam ko ang ginagawa ko ngayon. Hindi ako magsisisi na ibinigay ko at pinakaiingatan ko sa iyo. Bahagya namang napalunok ang binata nang makita isa-isa ang tinatanggal ng dalaga ang mga botones ng kaniyang blouse. you, you look so hot and gorgeous. Sabi ng binata sa baritonong boses nito. Kung ganun, hindi ka na ba nagdadalawang isip ngayon? Nahinto naman ang sasabihin ni Rosie nang bigla na lamang siyang siniil ng malalim na halik ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, batid niyang nakapag-isip na ang binata. Maging siya ay buo na rin ng isip, puso at katawan sa mga oras na iyon. Parehong hinayaan nilang mag-alab ang bawat isa. Sa gitna ng tahimik na paligid, napuno ng halinghing na tunog ng pag-iisa nila ang buong lugar na iyon. Halos walang paawat na pinakawalan ng dalaga ang pagnanasa na nararamdaman sa kaibuturan nila. Magdamag na ninamnam ng bawat isa ang kanilang mainit na sandali. Kinabukasan, unti-unting iminulat ni Rosie ang mga mata niya. Nagising ito na dama ang sobrang pananakit ng ulo dahil sa kalasingan. Dahan-dahan itong hinilot ng sentido habang pinipilit ibangon ang kalahati ng katawan. Mukhang sobrang nalasing talaga ako Teka, ano ba nangyari sa akin kagabi? Parang hindi ko na natatandaan kung paano ako nakarating dito. Biglang napatigil ang dalaga sa pagkausap sa sarili nang mapansin itong nasa loob siya ng isang kotse. Nagulantang naman si Rosie nang mapansing nakakalat na sa kung saan-saan ang mga damit panloob at gown na suot nito kagabi. Muntik na rin siyang mapatili sa gulat nang makita ang isang gwapong lalaki na hubot-hubad at mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nababaliw ka na ba talaga, Rosita Gomez? Ano bang kalokohan ng mga ginagawa mo kagabi? Hindi ko na dapat sayangin ang oras ko para alalahanin ang lahat. Sabi nito sa isip habang sinasabunutan ng sarili. Dahan-dahan niyang hinanap ang mga damit panloob at trahe de boda niyang nagkalat pala sa backseat ng kotse. Kaagad niyang isinuot ang mga iyon ulit at nagmamadaling lumabas kaagad ng kotse. Isang linggo na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Rosie ang nangyari sa kanila ng hindi kilalang lalaki. Sa ngayon ay unti-unti na rin niyang naalala ang buong naganap noong gabing iyon. Tunay ngang walang sapilitan nitong ibinigay ang sarili sa estrangherong lalaki na 2 beses na niyang nakakasalamuha. Rosie, ayos ka lang ba? Hindi mo ginagalaw yung pagkain mo. Nag-aalala ang sabi ng malapit niyang katrabaho na si Lena. Syempre naman ayos lang ako. Actually, medyo busog pa talaga ako. Talaga lang Hindi ka talagang magaling magsinungaling. Obvious kasi sa mukha mong hindi ka nagsasabi ng totoo. Sigurado iniisip mo pa rin yung pakikipaghiwalay sa'yo ng ex-fiancé mo, no? Tama ba ako, ha? Kailangan mo pa talagang banggitin ang pangalan niya. Bahagyang napabuntong hininga si Rosie, tsaka muling nagpatuloy sa pagsasalita. Alam mo, wala na sa akin ang bagay na yun. Moving forward na ako, okay? Sa totoo lamang ay nagsasabi ito ng katotohanan. Nasasaktan pa rin ng dalaga hanggang ngayon dahil sa naudlot niyang kasal. Sa kabilang banda, kasalukuyan wala naman na sa isip nito ang dating kasintahan. Sa halip, ang tanging inaalala na lamang ni Rosie ay ang malaking pagkakamali na kaniyang nagawa noong gabing inibigay niya ang sarili sa estrangherong binata. Sus, kahit ano mang sabihin mo, alam kong nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon dahil sa ginawa niya sa'yo. Alam mo, hindi pa rin na talaga ako makapaniwala sa gagawin ng lalaking yun sa'yo Ang buong akala ko, ang Luigi na yun, ang greenest flag sa lahat ng lalaki sa buong mundo. Sa huli, kagaya rin siya ng ibang manggagapit para sa pansariling interes nila. Nanggigigil sa inis na sambit ng kaniyang katrabaho. Ay, wag na nga natin yan pag-usapan, Lena. Wag mo na nga ulit bubuksan ng topic na yun. Iba na lang pag-usapan natin, okay? Oo na, sige na po. Ay, nga pala, speaking of new topic, narinig mo na ba yung TNS Biggest News of the Year? Hindi. Teka, meron bang increase sa sahod natin? Tanong ni Rosie na may malaking ngiti sa mga labi.
Well, yes. Pero teaser pa lang yun ng pasabog ng V&A shopping mall. Oh? Pero ano ba talaga ang biggest news na sinasabi mo kung ganun? Sa totoo lang, wala talaga akong ideya sa nangyayari. Okay, here it is. The real deal is, nababalita ang pagpapakilala at pagpunta rito ng nag-iisang tagapagmana ng V&A. Masayang sabi ni Lena habang pumapalakpak. Ah, biggest news of the year na ba yun? Ano naman ang dapat nating ika-excite dun, ha? Of course! Hindi ka ba interested na makilala siya? Alam mo, ang balita ko nga halos kasing edad lang natin siya. At sobrang gwapo pa. Oh my gosh, sobrang excited na talaga ako makita siya. Good for you. Basta ako, mas gusto ko pa rin ng taas sahod. Eh, ikaw talaga. Malay mo naman, isa sa atin ang makabingwit sa kanya. Ayaw mo ba nun, ha? Gwapo na mayaman pa. Magtigil ka nga dyan, Lena. May makarinig sa'yo eh. Tara na nga, tapos ng break time natin. Sabi ni Rosie sabay hila naman sa braso ng katrabaho. Nang makumpirma ang pagdating ng misteryosong tagapagmana ng V&A shopping mall, puspusan kaagad ang ginawang paghahanda ng lahat. Ito ang pinakamalaking balita ngayon dahil matapos ng 28 taon ay formal na magpapakilala na sa publiko ang bagong mamamahala ng V&A Corporation. Pagkalipas ng 2 linggo ay dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Ay, halos 1 oras na tayo naghihintay dito ah. Anong oras kaya darating yun sa tingin mo? Kanina pa tayo nakahilera dito sa entrance na parang mga tanga para lang batiin ng lalaking yun. Inis na bulong ni Rosie sa katabi niyang Selena. Girl, ano ba yung sinasabi mo dyan? Baka may makarinig sa'yo at mag-guidance office ka pa. Masyado naman kasing pa-importante ang lalaking yun. Ano bang akala niya ha? Porke ba tagapagmana siya, pwede na siyang sayangin ng oras na ibang tao? Hindi naman nata makatarungan. Naputol naman ang sasabihin ni Rosie nang biglang may nagsalita sa tapat niya. Can you make it louder, miss? Tanong lang lalaki sa baritonong boses nito habang nakatayo sa tapat ng dalaga. Kinakabahang nag-angat naman ang ulo si Rosie upang makita kung sino ang matangkad na lalaking nasa tapat niya. Halos manigas naman ito sa kaniyang kinatatayuan nang tuluyan na siyang makita ang gwapong mukha ng binata. Hindi inaasahan ni Rosie na isang pamilyar na mukha ang kaniyang muling makikita sa ikatlong pagkakataon. Ang lalaking nakakuha ng pagkabirhen niya. Sandaling pinagmasdan pa ni Rosie ang wangis ng lalaki. Hirap ang dalaga na matukoy kung ano ang iniisip ng binata ngayon. Blanko lamang ang mukha nito at mataimtim na nakatitig rin sa kanya. Naalala man siya o hindi ng lalaki, ang tanging alam lamang ni Rosie sa pagkakataong iyon ay ang hindi malaman ng iba ang nangyari sa kanila ng binata. Excuse me po. Parang medyo sumakit po kasi yung tiyan ko. Punta lang po ako sa comfort room saglit para magbawas. Bye po. Pagpapanggap naman ng dalaga at saka kumaripas ng takbo palayo. Sa halos buong araw na selebrasyon ng pagdating ng bagong boss nila, ginawa naman ni Rosie upang magtago mula sa binata. Maya't maya siyang nagtungo sa palikuran upang hindi mag-cruise ang landas nila sa loob ng V&A shopping mall. Batid niyang nakakahiya at isang malaking kalokohan ang kaniyang ginagawa. Ngunit kung iyon lamang ang tanging paraan upang maiwasan niya ang bagong boss, handa siyang maging katawa-tawa upang sagipin ng sarili sa tiyak na mas malalang kahihiyan. Hay nako, pasalamat ka na lang talaga Rosie, pinalagpas ng bago nating boss ang mga pinagsasabi at pagtakbo mo papuntang comfort room kanina. Second hand embarrassment talagang malala sis. Sabi ni Lena na mukhang mas kinabahan pa sa kanya. Mukhang katapusan na nga talaga na buhay ko ngayon. Nakatulalang sabi ni Rosie. Huwag mo na ngang alalahanin masyado yun. Alam mo, pasalamat ka na lang talaga. Considerate ang naging new boss natin. Ay, tapos yung pangalan niya pa kasi gwapo niya. Vito Argales. Pangalan pa lang, jojowain na agad. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Rosie nang makilala niya ang bagong tagapagmana ng V&A Corporation. Hindi niya lubos maisip na kung bakit sa dinami-dami ng tao ay si Vito Argales pa ang magiging boss niya. Ang lalaking mismong naka-one-night stand niya. Kinabukasan nagtataka naman si Rosie kung bakit pinapapunta siya ni Vito sa opisina nito. Hindi naman niya alam kung paano o kaya niya bang harapin muli ang binata. Kaya ko ba to? Parang ayoko na ata pumasok sa loob. Ano bang dapat kong gawin? Nakikilala niya kaya ako pati ang nangyari sa amin? Kinakabahang tanong ng dalaga sa sarili habang nakatayo sa tapat ng opisina ni Vito. Are you going in or out?
Halos naman mapatalon si Rosie sa gulat nang marinig siyang magsalita mula sa likuran. Hindi naramdaman ng dalaga na ang taong nasa likuran niya pala ay si Vito Argales. Mr. Argales, hindi ko po alam na nandyan po pala kayo. Rosita Gomez, right? Tanong ng lalaki sa baritonong boses nito. Yes, sir. Ang sabi po sa akin, pinapatawag niyo raw. Tell me, have we met before? Bigla namang tanong ng binata habang nakatitig sa kanya. Nanlaki naman ng mga mata ni Rosie nang marinig ang tanong ng binata. Sa tingin ko, hindi pa, Mr. Argales. Sigurado po ako dun. Pagsisinungaling na Rosie. Really? Huh? Pero mukhang familiar ka talaga sa akin. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkikita dati? Familiar? Hindi pa po. Hindi ko po talaga alam, sir. Ito pa lang po ang unang beses na pagkikilala natin at pagkikita. Actually, marami po talaga akong kamukha. Napaka-common na po kasi ng mukha ko. Common face. Ganun nga po. Sambit ni Rosie habang pinipilit nitong ngumiti. I don't really think so. Nagkakamali lang po talaga kayo, Mr. Argales. Marami lang po talaga akong kamukha na kung sino-sino. Sa pagkakataong iyon, halos manalangin naman ng dalaga sa lahat ng santong kilala niya na sana hindi siya makilala ni Vito. Well, sigurado nga nagkamali lang ako. Okay, Tams. Sabi ko naman sa'yo, sir. Yeah, I guess you really only have a common face. Nothing special. Supladong sabi nito sabay pihit ng doorknob. Nothing special? Ang ibig niyo bang sabihin pangit ako? Parang nung gabing may nangyari sa amin halos sambahin na niya ako. Naiinis na sabi ni Rosie sa isip-isip niya. Ang kabang nararamdaman nito kanina ay tila ba napalitan na ngayon ng inis dahil sa pananalita ng lalaki. Can you please move aside, common face? Ano? Common? Yes sir. Pasensya na po kung nakaharang ako sa nadadaanan ninyo. Thanks. Maikling sabi naman ng binata na wala pa rin ipinapakita na reaksyon ng mukha. Huh? Common face daw? Mas common face pang mukha niya. Puisit. Inis na bulong ni Rosie sa sarili. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Walang emosyong tanong ni Vito na nakaupo na ngayon sa swivel chair niya. Po? Wala po yun, Mr. Argales. Guni-guni niyo lang po yun. Narinig ko yun. Pero hindi lang talaga malinaw. Say it on my face. Let me hear what you are saying, Miss Gomez. Tell me. Ha? Ano? Sir, wala po yun. Ang sabi ko lang sobrang gwapo niyo po. Yun lang po yun. Promise. Mr. Argales, maiba nga po pala tayo. Ano po bang dahilan ng pagpapapunta niyo po sa akin dito? Kinakabahan na tanong ni Rosie. Well, since naitanong mo na rin naman yan, ang dahilan kung bakit tinawag kita dito ay para sabihin na magiging sekretary na kita ngayon. Po? Ako po? Bilang sekretary niyo, Mr. Argales? Hindi makapaniwalang pagkumirma ng dalaga. Yes, you heard it right, Miss Gomez. I'm appointing you as my secretary starting today. Simula nang mag-iba ang trabaho ni Rosie, nagsunod-sunod na rin ang mga pagsubok ng dalaga bilang sekretarya ng suplado at mainitin ang ulo ng si Vito. Walang oras yatang hindi ito pinahihirapan ng binata. Mr. Argales, meron po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Rosie na medyo naghahabol ng hininga dahil sobrang dami at sunod-sunod ang mga bagay na ipinag-uutos ng boss nito. Yes. Mabuti na itanong mo yan. Can you buy me an iced Americano? Wow, meron pa talaga. Sige po sir. Copy po. Wait a minute. Yes sir. May idadagdag pa po ba kayo? An ice cream Americano with 3 ice only, please. Okay, noted po sir. Lalabas na po ako nga. Oh shoot, may nakalimutan pa akong idagdag. Pasensya na. Overload ang mga papeles na kailangan kong i-revise kaya medyo disturb ako ngayon. No sir, huwag niyo po sabihin yan, it's okay. Go ahead lang po. Pagsisinungaling ni Rosie. Really? So then, ice Americano with 2 shots of espresso, okay? Tila naman napansin ni Rosie ang sandaling pagguhit ng pilyo at mapang-asar ng ngisi sa mga labi ng binata. Hindi niya alam kung tama ba ang nakita niya ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Sige po, noted sir. Copy that. Yun na po ba lahat o meron pa? Wala na. I think that's all. Okay po, aalis na po ako kung ganun. Wait. Kunot noon namang sambit ng binata na para bang may nais namang idagdag. Yes sir. Sa pagkakataong iyon ay tinamaan na talaga ng pagkainisang dalaga habang pilit ang ngiti sa mga labi. Nothing. That's all, Miss Gomez. Okay, I'll be right away.
Sir, pakihintay niyo na lang po ang... Sorry, I changed my mind. Sir? Bakas naman ngayon ang pagkainis sa mukha ni Rosie. I don't want it anymore. I want a black coffee instead. Napabuntong hininga ng malalim ang dalaga bago muling magsalita. Okay po. Gusto niyo pong magdagdag ng sugar or white creamer po? No thanks. Just keep it that way. Alright. Is that all, Mr. Argales? Meron ka pa mo bang nasa isip na gustong idagdag o baguhin? Alam mo, Miss Gomez, ang dami mong tanong. Just make a black coffee for me, okay? Ano? Bakit parang ako pa ang makulit dito? Siya nga tong walang assurance at consistency. Kaasar. Inis na sabi ni Rosie sa isip-isip niya. Abot langit na talaga ang pagkaasar ng dalaga sa mga pinag-uutos sa kanya ni Vito. Mahaba ang pasensya niya ngunit parang mauubos na iyon dahil sa binata. Hindi alam ni Rosie kung hanggang kailan pa niya matitiis ang lahat. Ay, hindi na talaga makatarungan to. Halos sa tingin ko ng buong katawan ko dahil sa dami ng pinagagawa niya sa akin. Ano bang akala sa akin ng lalaking yun ha? Robot? Halos puro wala pang ang kinalaman sa job description ko ang pinapagawa niya sa akin eh. Baliw ba talaga siya? Naiinis na sabi ni Rosie habang kasamang kumakain sa cafeteria ang katrabahong si Lena. Sis, chill ka lang. Ang puso mo baka mahulog na kay Mr. Argales. Eee! Pwede ba, Lena? Seryoso ka ba dyan, ha? Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Ako mahulog sa suplado mo pang asar at mainig din ang ulong lalaking yun? Hindi bali na. Baka nga kahit siya na lang lalaking natitira sa buong mundong, hindi ko siya papatulan. Imposible. Sobrang isinusumpa ko talagang lalaking yun. Alam mo, girl, feeling ko iniinis ka lang talaga nun ni Mr. Argales para hindi siya mawala sa isip mo. Tingnan mo nga, mukhang effective, di ba? Puro siya ang lumalabas sa bibig mo ngayon. Basta ang alam ko lang, bet ka talaga nun ni Sir. Ay, sana all in love. Mukhang may bago na ngayong love team ang V&A Shopping Mall. Tumigil ka nga dyan, babae ka. Kung ano-ano ang iniisip mo. Alam mo, ang lalaking yun, bagay lang sa katulad rin ng estado niya sa buhay. Tsaka kung patulan man ako noon, siguradong pang short time lang ako para sa kanya. Pare-pareho lang naman ang lahat ng mga lalaki. Kaya nga hindi. Hindi na ako magkakamaling tumaya ulit sa lecheng pag-ibig na yan. Paniguradong sakit sa puso at stress lang ang dala niyan eh. Resita Gomez, ano ka ba ha? Tumigil ka nga dyan. Hindi mo dapat nililet down ng sarili mo. When it comes to love, pantay-pantay lang tayong lahat. Wala yun sa kung ano estado ng buhay mo, okay? Kapag nagmahal ka, wag na wag kang matatakot. Ano naman kung masaktan ka? Hindi ba ang love, di lang naman puro happiness? Parte ng pagmamahal ang masaktan. Napaisip ng malalim si Rosie sa mga sinabi ng malapit na katrabaho nito. Sa totoo lamang ay may punto ang mga sinabi nito. Hindi nga ba talaga dapat siyang matakot magkamali-muli? Matapos ang lunch break, kaagad na bumalik si Rosie sa kaniyang trabaho. Mr. Argales, ito na po ang lahat ng documents na kailangan mong pirmahan. Sabi ng dalaga habang medyo hirap na inilapag ang makapal na mga dokumento sa lamesa ni Vito. Thanks. By the way, be ready tomorrow. Po? Ano pong kailangan ko ihanda para bukas? Kaagad nitong tiningnan ng iPad kung saan nakasave ang schedule meetings ng binata. Wala naman po kayo important meeting para bukas, sir. Clear naman lahat ng schedule niyo. May importante po bang event para bukas? No, it's not an event or meeting. So, ano talagang meron bukas, sir? Hindi ako papasok bukas para sa trabaho. Teka, parang rest day po ba yun, sir? Wow, hindi ko alam na nag-rest din pala ang mga CEO. Ang ibig po bang sabihin nun, wala rin akong trabaho bukas? Rest day ko rin po? No. You still have a work tomorrow, Miss Gomez. Po? Mr. Argales, ano namang gagawin ko dito? Gusto mo ba ako magtrabaho bilang substitute CEO? Natatawang sabi ni Rosie. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I'm trying to say is you have to go with me tomorrow. Teka, saan ko naman po kayo sasamahan, sir? Sa kondo ko. Mag-i-stay muna ako doon para magpahinga. Sa kondo niyo, Mr. Argales? At kasama po talaga ako? Gulat na tanong ni Rosie. So be sure to be prepare everything. At ihanda mo nga rin pala mga damit at kung ano bang mga bagay na kailangan mong dalhin. Sir, wait. Bakit kailangan ko naman pong magdala ng mga damit ko? Isang araw lang naman po kayo magpapahinga, di ba? Did I just say one day? Hindi po ba, sir? Maagang nagising si Rosie para ihanda ang lahat ng dadalhin niya. Hindi naman ganon karami ang gamit nito dahil sa iyon lamang talaga ang meron siya.
Sa kabila nun ay walang katiyakan ang dalaga kung hanggang kailan lamang siya mananatili sa kondo ni Vito. Kasalukuyan na ngayon nasa labas ng condo unit ng binata si Rosie. Kakatok pa lamang ito nang biglang nagbukas ang pinto. Kaagad naman sumalubong sa kanya ang nakatapis ng tuwalyang lamang na si Vito. Halatang kagagaling lamang ito sa pagligo dahil medyo magulo at basa pa ang buhok. You're 5 minutes late, Miss Gomez. Irritableng sabi ng binata habang nakapamaywang. Ha? Pasensya na po, sir. Parang wala naman sa sariling sabi ni Rosie. Tila naman hindi pa rin makagalaw si Rosie sa kinatatayuan nito. Tulala lamang ito habang nakatitig pababa sa namamasapang 8-pack abs ni Vito na napupuno ng tattoo. Bigla naman itong natauhan, nagmapatingin pa siya sa paibaba. Sir, magkano isang pandesal? Pwede na po ba akong pumasok sa loob? Namumula at natatarantang tanong ni Rosie. Gusto mo ba muna magkape, Miss Gomez? Po, nagtatakang nasabi na lamang ng dalaga. Well, I thought commoners like you went to dip their pandesal in a cup of coffee. Nakangising sabi ni Vito. Alam niya sa sarili na dapat naman siyang mainis dahil sa pang-aasar nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya magawa. Nang makapasok sa loob ng kondo, halos mapanganga si Rosie sa ganda ng interior design nito. Alright, since nandito ka ngayon, I'll get straight to the point. Hindi ka nandito para magpahinga kasama ko. Nandito ka dahil kailangan ko nang maglilinis sa buong condo unit ko. Teka lang, seryoso ka ba talaga dyan, sir? Hindi ba parang labas po yun sa trabaho bilang sekretary mo? Bakit kailangan kong linisin ang buong bahay mo, sir? Wala ka bang kasambay o di ba may housekeeping rin? Di ba sinabi ko na sa'yo na isa sa mga ayaw ko ay ang maraming tanong. Tumatanggi ka ba sa pinagutos ko, Miss Gomez? Hindi naman po sa tumatanggi o nagrereklamo ko, sir, pero hindi ko na po talaga yun sama sa trabaho ko, di ba? Alam mo, wala ka na dapat ipag-alala tungkol dyan. Just clean my whole condo unit and I'm gonna pay you triple of your normal salary. Teka, triple salary? As in? Totoo ba talaga yan, sir? Triple talaga na salary ko bilang sekretaryo nyo? Nagniningning ang mga mata ni Rosie matapos marinig ang salitang iyon. Oo, ang kailangan mo lang naman gawin ay linisin ang buong condo unit ko. Mula kwarto hanggang shower room. Kailangan mo nga rin palang magluto para sa akin mula breakfast hanggang dinner. Madali lang naman, hindi ba? Yes, sir. Sobrang dali po ng mga yun para sa akin. Wala ka po bang idadagdag, sir? Sisiw lang talaga sa akin yung mga yun eh. That's all for now. Magsasabi na lang ako kapag may gusto pa akong idagdag. Ha? You may start now, Miss Gomez. Ang buong akala ni Rosie ay magiging madali lamang ang lahat sa kanya. Halos malinis naman ang condo unit ni Vito. Hindi niya alam kung ano at saan ba eksakto ang kailangan niyang linisan. Sa pagkakataong iyon, tila ba napaisip ang dalaga na mukhang mali ang naging desisyon niyang tanggapin ang alok ng binata. Mr. Argales, matanong ko lang naman po, hanggang kailan po ba ako mananatili dito sa kondo mo? Tanong ni Rosie habang inihain ang mga pagkain na nais ni Vito para sa tanghalian. I don't know. Matipid na sagot ni Vito habang nakatingin sa binabasang dyaryo. I don't know? Pero hindi po ba marami ka pang trabaho na kailangan tapusin sa V&A Shopping Mall, sir? Kaya kong gawin ang lahat na yun dito. Hindi mo ba naririnig ang mga salitang work from home? Oo nga naman po. May work from home nga pala. Anyway, ako rin po ba ang kailangan magstay dito ng ilang araw? Yeah, as long as I'm here. You have a company, me wherever I go, right? Teka nga, bakit ba ang daming tanong? Ilang beses ko nagsasabihin sa'yo. I really hate too much question, right? Supladong sabi ng binata. Tama. Oo nga pala. Pasensya na, sir. Sige, iwan ko na po kayo dito. Enjoy your lunch, Mr. Argales. Sabi ni Rosie habang may pekeng ngiti sa mga labi. Wait, Miss Gomez. Yes, sir? Sit. Maikling sabi ni Vito habang nakafocus sa pagkain. Po? Bakit po, sir? Eat. Maikling sabi muli ng binata sabay baling ng tingin kay Rosie. You haven't eaten, right? Samahan mo ako dito. Take a seat. Sa tingin ko parang hindi po maganda na sumabay ako sa'yo, sir. Nag-aalalang sabi ng dalaga na hindi rin naman talaga komportable kay Vito. Are you going to eat with me or I'll just throw it away? Choose. Ha? Nako, wag sir. Sayang naman kapag itinapon mo yan. Pinaghirapan ko kayang lutuin lahat ng pagkain yan. Kung gano'n naman pala, just do what I told you. Then, sit and eat. Now. Otorisadong wika ng binata. Dahan-dahan namang lumapit at naupo si Rosie sa tapat nito. Thank you, Mr. Argales.
Nahihiyang sabi ng dalaga. Wala namang naging tugon si Vito. Naging tahimik lamang ang pagkain nila. Marami gumugulo ngayon sa isipan ni Rosie. Hindi niya inaasahan na hahayaan siya ni Vito upang kumain sa iisang lamesa. Miss Gomez, Biglang basig naman ang binata sa katahimikan. Yes sir, ano po yun? have you been in a bar? Casual na tanong ng binata. Halos mabilaukan naman ang dalaga sa narinig. Ah, bakit mo naman po yan naitanong sir? Nothing. Maikling sagot ni Vito na para naman sa dalaga ay may malalim na kahulugan. Nothing? Gustong gusto ata ng lalaki to atakin ako sa puso eh. Ay, teka nga lang. Pero bakit nga ba talaga niya naitanong yun? Patay. Posible kayo naalala na niya ako ngayon? Kinakabahang bulong ng dalaga sa sarili nito. You must be cursing at me again, huh? Sa tingin mo ba walang kwenta ang mga pinagsasabi ko dito? Hindi po sir. Pasensya na po kung napabulong ako na naman. Hindi ko po kayo pinagsasabihan ng masama. Really? Naninigkit ang mga matang tanong ni Vito. Yes sir. Hindi po talaga ako nagsinungaling. Promise. Whatever. You're not a good liar. Kumain na lang tayo. Iritadong sabi ng binata. Tama ang lalaki sa sinabi nito tungkol sa kanya. Hindi talaga siya magaling magtago ng sekreto o katotohanan. Sa reaksyon ng mukha at tono ng boses niya, mahahalatang nagsisinungaling na siya agad. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Hindi talaga siya sinungaling na tao kaya hirap na hirap itong magsinungaling sa binata. Matapos mananghalian ng dalawa, kagad namang itinuloy ni Rosie ang kaniyang trabaho. Kasalukuyan siya ngayong nakatungtong sa ibabaw ng isang bangko at mukhang tanga na nagpupunas ng malinis at makintab pang bintana. Mr. Argeles, alam kong ayaw mo na sa isang tao ang maraming tanong. Masyado pero may gusto lang po sana akong malaman. Kung ayos lang naman po sir. Go ahead. Siguraduhin mo lang na may sense yung itatanong mo. Sagot naman ng binata habang nakatitig sa harap ng laptop nito. Ang sungit mo talaga sir no? Anyway, ito nga. Gusto ko lang po sana malaman kung may girlfriend o asawa ka na sir. I mean, out of curiosity na itanong ko lang naman. Ayos lang naman po sa akin kung hindi mo sasagutin. She's not yet ready for love. Hindi naman inaasahan ng dalaga na sasagutin ni Vito ang tanong niya. Teka, ang ibig sabihin yan, may nagugustuhan kang babae pero hindi kayo? Oo, parang gano'n na nga. Hindi po ba nasasabi sa kaniyang feelings mo, sir? Well, maraming beses ko na sinabi sa kanya yun. I like her, a lot. Pero mukhang wala na talaga siyang plano na magpakasal o magmahal pa ulit. What do you think, Miss Gomez? Should I pursue her or not? Seryoso namang tanong ni Vito. Ang buong akala ni Rosie ay walang emosyon ng binata. Sa tingin niya noon ay parang robot lamang ito na hindi marunong magmahal. Bagamat hindi niya nakita ang reaksyon ng mukha ng binata dahil nakatalikod siya rito. Batid ni Rosie na seryoso ang binata sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, walang ideyang dalaga kung paano sasagutin ang tanong ni Vito. Sa totoo lang, hindi ko po alam ang isasagot ko dyan sa tanong mo, sir. Kagagaling ko lang rin kasi sa breakup. First breakup ko po yun tulad ng taong na binabanggit mo. Hirap na rin ako umibig pa ulit sa isang lalaki. Tsaka tulad kong nasaktan na rin dahil sa pag-ibig. Mukhang wala akong maya advice na maganda para sa iyo, sir. Pero kung sakaling ikaw babae tinutukoy ko, would you give me a chance to prove myself to you? Are you going to take the risk? Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na mahalin ka, Rosie? Sunod-sunod na tanong ng binata. Hindi naman maiiwasan ni Rosie ang mamula nang banggitin naman ni Vito ang palayaw niya sa unang pagkakataon. Tila rin hindi niya tsak ang dahilan kung bakit labis rin kung kumabog ang puso niya sa oras na iyon. Mukhang ang dami mong tanong sa akin, sir. Ang akala ko ba ay ayaw mo sa isang taong maraming tanong. Well, syempre, exempted ako pagdating sa bagay na yun. Ganun? May exemption talaga? Parang hindi naman ata fair yun. Teka. Hindi naman na ituloy ni Rosie ang sasabihin nang bigla itong nawala ng balanse sa kinatutuntungang bangko. Sa kabuting palad ay kaagad siyang nasalo ni Vito na nasa likuran na niya pala. Buhay pa ba ako ngayon? Kinakabahang tanong ng dalaga habang nakabaon ng mukha sa dibdib ng binata. Maya-maya naman ay biglang nakaramdam ng kung anong kakaiba si Rosie na tumutusok sa bandang pagkababae niya. Ay, teka, ano yun? Parang may matigas ako na uupuan.
Hey, how long are you going to sit there? Tanong ni Vito na medyo namimilipit na sa sakit dahil sa pagkaipit ng tumatayo nitong pagkalalaki. Pwede bang umalis ka na dyan, Miss Gomez? I might do something inappropriate if we stay like this more. Unti-unti namang napagtanto ni Rosie ang sitwasyon nila. Kagad itong napatayo mula sa pagkakaupo sa binata. Pasensya na talaga sir ah. Sigurado ako nasaktan yung likod mo. Namumula at hindi makatingin ng diretsong sabi ng dalaga. I wasn't hurt you at all. Papunta na ako sa kwarto ko. Basta siguraduhin mo lang na malinis ang lahat, okay? Iritableng sabi ng binata sabay lakad patungo sa kwarto nito. Ay, balik na naman siya sa pagiging halimaw. Ano bang problema niya? Sinabi ko lang naman na iligtas niya ako. Naging mabilis lamang ang buong araw na iyon para sa kanilang dalawa. Hindi sila masyadong nagpansinan dahil sa nakakahiyang nangyari sa pagitan nila. Pagsapit ng gabi ay pinaghandaan naman ng dalaga si Vito ng hapunan at dinalahan ng pagkain sa kwarto nito. Mr. Argeles, kasalukuyang kumakatok ngayon si Rosie sa pinto ng kwarto ng binata. Ipinagluto ko nga po pala kayo ng dinner. Kung ayos lang po, iiwan ko na lang po sa tray dito sa tapat ng kwarto mo. Sir? Gising pa po ba kayo? Sir? Ayos lang po ba kayo? Sir, hindi ka naman siguro patay mula sa pagkakabagsak natin kanina, di ba? Mr. Vito Argeles? Kapag hindi ka sumagot, papasok na ako. Nang hindi pa rin sumasagot ang binata, walang ano-ano'y binuksan na agad nito ni Rosie at pumasok sa loob ng kwarto. Tila ba nawala naman ang lahat ng kabang nararamdaman niya nang makitang mahimbing lamang pala na natutulog si Vito sa kama nito. Tulog mantika lang naman pala ang lalaking to. Pero hindi pa siya kumakain ah. Bulong ng dalaga sa sarili. Unti-unti ay humakbang palapit ang mga paa ni Rosie palapit sa kama ng binata. Pinag-iisipan niya kung dapat ba nitong gisingin o hayaan na lamang na natutulog ang binata. Hindi naman namalayan nitong nakatitig na pala siya sa mahimbing na natutulog na si Vito. Sa isip-isip niya ay mas gwapo pala ang binata kung tulog. Sa tingin niya ay nahahawig pa nga ito sa paborito niyang yumao na mate ni idol na si Rico yan. Hey, what the hell are you staring at? Bigla namang tanong ng binata habang nakapikit pa rin. Sa pagkakataong iyon, tsaka lamang napagtanto ni Rosie na hindi pala talaga tulog ang lalaki. Mr. Argeles? Kanina ka po ba gising? Napaatras na tanong ng dalaga at kaagad tumayo ng tuwid. Dahan-dahan namang binuksan ni Vito ang kaniyang mga mata at bumangon. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para pagsamantalahan ako, ha? Ha? Aba, teka nga. Anong sinabi mo ha? Excuse me, hindi ako ganong klase ng babae no? Ah, tama. Baka sigurado gusto mo ako humingi ng permiso bago gawin yun. Tell me, do you want to sleep with me here? Tanong ni Vito sa baritono at mapang-akit nitong boses. Sir, ano bang pinagsasabi mo? Alam mo, Mr. Argeles, kulang ka lang sa kain eh. Bakit hindi ka muna kaya maghapunan, no? Ah, oo nga pala, tamang-tama. Dinala kita ng dinner na iniwan ko sa labas ng kwarto mo. Kainin mo na yon para hindi ko ano-anong iniisip mo dyan. Napatango-tango naman ang binata. Alright, I see. Nagsasabi ka nga na totoo. Sinabi ko naman sa'yo, sir. Anyway, lalabas na ako ngayon. Enjoy your dinner. Stay here. Biglang sabi naman ni Vito sabay bangon mula sa pagkakahiga. Ha? Ano naman gagawin ko dito, sir? Nalilito at kinakabahang tanong naman ni Rosie. Sleep in my bed. Sir? Teka, sleep in your bed? Ano bang pinagsasabi mo, Mr. Argeles? Pasensya na kung sasabihin ko to pero may amats po ba kayo, ha? Naku, hindi talaga pwede yung sinasabi niyo. May limitasyon lang kung ano dapat kong gawin bilang sekretarya niyo. At hindi kasama doon ng naputo lang sasabihin ng dalaga nang biglang magsalita si Vito. You're talking nonsense, Miss Gomez. Sinasabihin lang kita na matulog dito. Literally. Huwag ka mag-alala. Hindi ako tatabi sa'yo. I'll sleep on the couch outside instead. Sir, teka, ayoko po. Hindi pwede yun, oh. Tutol naman ni Rosie. Kung ganun ang gusto mong gawin ko ngayon, gusto mo bang magtabi tayo sa isang kama ngayong gabi, ha? Hindi, sir. Mas lalong hindi naman po pwede yun. Sandaling napabuntong muhininga muna si Rosie bago magpatuloy sa pagsasalita. Mr. Argeles, no need to act like a gentleman anymore, okay? Ayos lang naman ako, no? As in, kahit nga sa labas po ako ng kondo na matulog, okay lang eh. Then, let's sleep together outside my condo. Seryosong sabi naman ni Vito sabay hawak sa kanang pulsuhan ng dalaga. Sir, teka! Hindi natin pwede gawin yun.
Bakit mo ba kasi ako pinagpipilitan ng gusto mo? Ang tigas naman talaga ng ulo mo masyado. Hindi ako matutulog sa kwarto mo. Ikaw ang dapat nandito, okay? Halos 10 minuto ang lumipas habang nagtatalo pa ang dalawa. Sa huli, pareho rin silang nagkasundo na mahiga sa iisang kama, kung saan pareho rin sila ngayong magkakailangan sa sitwasyon nila. Mr. Argeles, bakit ba kasi iisa lang ang kwarto mo? Ang laki-laki nitong condo unit mo tapos iisa lang ang kwarto. Inis na sabi ni Rosie habang nakatitig sa kisame. You're starting to get comfortable around me, ah. Nakangising sabi naman ni Vito habang nakatitig rin sa kisame. Nagsisimula ka na maging outspoken at matapang na ipahayag ang nararamdaman at iniisip mo sa akin. Ah, compliment ba yan o pinapagalitan mo na ako? Both. Both? Ano kaya yun? I'm glad to see you at ease whenever you talk with me. But at the same time, it's kinda scary because you might really talk shit or punch me because you're not afraid of me anymore. Sabi nito habang natatawa. So marunong ka rin naman pala tumawa, Mr. Vito Argeles. Of course I am. What do you think of me? A robot? Tama, ganun nga ang iniisip ko tungkol sa'yo. Ano? Napabulalas na sabi naman ng binata. Well, nanggaling na rin naman kasi yan sa'yo. Mukha ka naman talagang robot, sir. Parang ang tanging emosyon nga lang na nakaprogram sa'yo yung maging irritable, suplado, at pagiging mapang-asar. Hindi ko nga maintindihan kung minsan ang mga trip mo kung bakit para kang may bipolar. Really? Do you think I'm a bad person? Because of those things? Kinamumuhian mo ba ako dahil doon, Rosie? Seryoso namang tanong bigla ni Vito sa kanya. Hindi yun ang unang beses na tinawag siya ng binata sa pangalan niya. Pero para bang may kung ano siyang nararamdaman kada binabanggit iyon ni Vito. Hindi maintindihan ni Rosie kung bakit lumalakas ang tibok ng puso niya dahil lang doon. Ano ba namang klaseng tanong yan, sir? Ano naman ang karapatan kong kamuyan ka? You have the right to hate me. Alam ko, hindi talaga naging maayos ang trato ko sa'yo nun. Well, ngayon, napagtanto ko na lahat. I just really felt bad for treating you that way. Pasensya ka na dahil nasaktan at pinahirapan kita bilang sekretarya ko. I'm really sorry, Rosie. Sabi ni Vito habang nakatagilid paharap sa kanya. Well, apology accepted. Noutal na sabi ni Rosie dahil ramdam niya ngayon na nakatingin sa kanya ang binata. Anyway, matulog ka na, sir. Siguradong inaantok ka na ngayon. Actually, hindi ba ako inaantok ngayon? Would you like to drink with me first? Drink with you? Napabangong tanong ni Rosie. Sa tingin ko parang hindi po ata magandang ideya yun. Bakit? Hindi ka ba umiinom, Miss Gomez? Oo, tama. Hindi talaga ako umiinom, sir. I mean, umiinom naman ako kaso may limitation dahil light drinker lang ako eh. Tipong one shot pa lang, tumba na. Sabi ng dalaga na may peking tawa pa. Is that so? Well, you can drink non-alcoholic drinks. I think you can still join with me. High tolerance ako pagdating sa alak kaya nga wala kang dapat ipaglala sa akin. Tsaka hindi ka ang tipo kaya wala kang gagawin sa'yo kapag nakainom ako. Ano? O sige, payag na ako. Para namang may magagawa pa ako. Hindi ba ikaw ang boss? Supladong sabi ni Rosie. Alright, let's go to my minibar then. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi sumabay na naman sa isipan ni Vito. Alam nitong wala namang mangyayari kung makikipagtalo pa sa binata. Pareho na lamang silang dalawa na nagtungo sa minibar upang uminom. Sir, okay ka pa ba? Nakangiwing tanong ni Rosie habang nakatingin sa lasing na ngayong si Vito. Ikaw pala tong sinungaling eh. May pa-high tolerance ka pa diyang nalalaman. Hindi ka pa nga nakakashots ng 5 glass, lasing ka na. Sino yung sinasabi mong lasing ha? Ako? The CEO of V&A Corporation. Vito Aguiles? No, I'm not. Definitely I'm not drunk, okay? Hindi pa ako lasing, no? Baka ikaw. Natatawang sabi ng binata habang namumungay na ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Paano ko malalasing kung non-alcoholic naman tong iniinom ko? Alam mo, lasing ka na talaga, Mr. Argeles. Ito ay pinagtimpla na kita ng kape. Inumin mo to para may masmasan ka. No, I don't like drinking coffee. Talaga namang mag-iinarte ka pa, ha? Ay, sundin mo na lang sinasabi ko. Inumin mo na tong kape, sir. No, I don't want it. Sir, ang kulit mo naman eh. I'm sorry. Nagulat naman na biglang humingi ng tawad si Vito sa kanya. Hindi niya tsak kung dahil lamang ba iyon sa ayaw nitong uminom ng kape, pakaramdam ni Rosie.
ay may iba pang ibig sabihin iyon. Malakas na talagang amats mo. Ay, kung ayaw mo talaga uminom, magpahinga ka na lang. Teka nga lang, saan mo ba ako dadalhin na? Sa kwarto mo, sir. Kailangan mo na talaga magpahinga at matulog ngayon. Sobrang bigat mo naman, sabi ni Rosie habang inaalalayan ng binata paakyat. Nang makarating sa loob ng kwarto ang binata, kaagad na binagsak ng dalaga si Vito sa kama nito. Hindi na ako pwede magstay sa kwartong to ngayon. Delikado na baka maulit pa ang nangyari sa atin, sabi ni Rosie sa isip-isip nito. Rosie, Papaalis na sana ang dalaga nang bigla namang narinig nitong nagsalita si Vito na nakapikit na ngayon habang nakahiga. Yes sir, may kailangan po ba kayo? Rosie, Sir, nandito po ako ngayon. May kailangan ka bang ipag-utos sa akin? Rosie, I think, I think? I think I have to go to the bathroom po ba? Naiihi ka ba sir? I think, I have to tell you this now. Mr. Argeles, ano ba talaga kasi yun ha? Kahit nasa ganyang sitwasyon ka na nakukuha mo pa rin talagang mag-tripin. Naputol naman ang sasabihin ni Rosie nang biglang magsalita muli si Vito. I love you. Teka, anong sinasabi mo sir? Namumula at gulat na tanong ni Rosie. I said, I love you, idiot. Aba, inulit pa nga talaga. Ay, alam mo, lasing ka lang kaya mo sinasabi yan. Ang lakas talaga ng amats mo sir. Sa kabilang banda naman ay muli na namang bumilis ang tibok ng puso ni Rosie. Teka, bumalik na naman tong nararamdaman ko kanina. Hindi, nagkakamali lang ako sa iniisip ko. Imposible na mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ako pwedeng magkaroon ng nararamdaman kay Vito Argeles. Maling-mali talaga tong nararamdaman ko ngayon, sabi ng dalaga sa isip-isip nito. Sa paglipas ng mga araw, tsaka naman napagtanto ni Rosie na nahuhulog na pala talaga siya sa boss niya. Pilit niyang pinipigilan ng puso dahil iyon sa tingin niyang tama. Naniniwala lang rin siya na walang patutunguhan ng nararamdaman niya para kay Vito. Mr. Argeles, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Nakayokong sabi nito. Yes, ano yun, Miss Gomez? Nakangiting tanong sa kanya ng binata. Plano ko na po sanang mag-resign bilang sekretary mo ngayon. What? Tama ba ang narinig ko? Gusto mo na mag-resign bilang sekretary ko? Yes sir. Pero, bakit? May nagawa ba akong masama? Hindi ba ayos naman ngayon ang lahat ng sa pagitan natin? Hindi mo maayos na rin ang trato ko sa'yo ngayon? Kaya nga hindi ko maintindihan. Bakit bigla mo na pagdesisyon na mag-resign, Rosie? Tanong ni Vito sa nalungkot na tinig nito. May opportunity po kasing dumating sa akin. Sayang naman kung hindi ko tatanggapin. How much did they offer to you? Ano ang mga benefits na makukuha mo mula sa kumpanya na yun? Kaya kong higitan na kung mag-stay ka lang dito. Hindi yun tungkol doon, Mr. Argeles. Giit naman ang sabi ni Rosie. Kung ganun, bakit? Anong dahilan mo para gawin yun? Why do you want to leave this company? Hindi ko po pwedeng sabihin yun sa'yo. Sana mapatawad mo po ako sa biglaang pagre-resign ko. I'm sorry. Nakayokong sabi ng dalaga. Do you actually hate me? Ayaw mo ba talaga magtrabaho bilang sekretary ko? If that's the case, pwede naman kitang ibalik bilang sales assistant. No sir, hindi po yun ang gusto ko. Nakapagdesisyon na ako. At yun na po yun. I need a valid reason first, Rosie. Papakawalan kita kung sasabihin mo sa akin ang dahilan. Pasensya na po. Hindi ko ba talaga pwedeng sabihin sa'yo ang totoong dahilan? Tell me, ginagawa mo ba to dahil sa nangyari sa ating dalawa? Biglang tanong naman ni Vito na may pahiwatig. Anong sabi mo? I'm fully aware that something happened between us last month. And the stranger guy who slept with you. We're actually both drunk that night. And if only, I'm on the right mind not to stop myself during that time. Kung ganun, alam mo pala ang lahat? Nagpanggap ka lang pala na hindi mo ko naalala? In short, pinagmukhaan mo lang akong tanga? Tama ba? Bakit mo ginawa yun ha? Rosie, let me explain first. Sabi ni Vito sabay kuha sa kanang kamay ng dalaga. Bitawan mo nga ako! Hindi ba pareho lang naman tayo naglihim sa isa't isa? Oo, tama ka. Alam kong hindi rin akong inilihim ko rin sa'yo ang totoo nun. Pero may dahilan ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yun. Kahit gustong gusto ko na umalis dahil sobrang nahihiya akong harapin ka. Gusto kong isave ang dignidad ko at magstay sa trabaho. Pero ikaw? Ano bang ginawa mo? Ha? Hindi ba pinamukha mo kung tanga? Pinaramdam mo sa akin na parang ang sama-sama ko. Dahil ang akala mo wala lang sa akin ang nangyari?
Akala mo hindi ako nai-affected? Ano? Nasaktan ng ego mo dahil doon. Sobrang childish mo, Vito. Alam mo, tapos na ang paglalarong to ngayon. I'm not playing with you, Rosie. I'm sorry. I never really want to let you go. Can you please give me a chance to prove myself to you? Pwede ba? Huwag mo na ako paikutin, Vito. Hindi na ako magpapaloko ulit. Hindi na sa akin gagana mga salitang yan. Sa tingin mo ba katulad niya ako, Rosie? Magkaibang tao kami ng lalaki yun, okay? We're not the same. Sigurado ko hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. You have to believe me. Seryosong sabi naman ng binata. Hindi yun ganun kadali, Vito. Ayoko na maulit ang nangyari yun sa akin. Kaya nga sana hayaan mo na lang ako. Nakapag-desisyon na talaga ako ngayon. Rosie, please. I can't. Hindi ko na talaga kaya magstay dito. Hayaan mo na lang ako umalis. Magkapareho man sila ng nararamdaman, hindi pa rin kayang sumugal ni Rosie sa nararamdaman niya. Natatakot pa rin itong maulit ang nangyari dati. Hindi na ito kakayanin pa ang masaktan, lalo na't malalim ang kaniyang nararamdaman ngayon para kay Vito. Ilang araw nang lumipas simula nang mag-resign si Rosie sa kumpanya ng binata. Ngunit isang araw, hindi niya inaasahang makikita ng dalaga ulit si Vito. Bakit nandito ka ngayon sa bahay ko? Hindi mo ba alam na stalking ang ginagawa mo, Vito? Nag-resign ako sa company mo. Tapos na ang lahat sa pagitan nating dalawa. Ano bang hindi mo maintindihan doon? I just forgot to ask you something important. Kailangan kong itanong ang bagay na to sa'yo. Nang harapan. Minahal mo rin ako, di ba, Rosie? Please answer it. Pagsusumamo naman ng binata. Ano bang sinasabi mo, ha? Kitang-kita ko yun sa mga mata at galaw mo. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Sigurado ako pinipigilan mo lang ang nararamdaman mo sa akin. Madali lang ba talaga akong basahin para sa'yo? Sa tingin mo, bawat kilos ko, alam na alam mo na? Ang akala mo ba kilalang kilala mo na ako, ha? Oo. Napakadali mo lang basahin para sa akin. Hindi ba latangang kapag nagsinungaling ka? I know. Deep inside, may nararamdaman ka rin para sa akin. Tell me. Tell me the truth, Rosie. Wala akong interes para sagutin yan. Hindi mo na ako sekretary, Vito. Hindi mo na ako pwedeng utusan na sundin ang lahat ng gusto mo. Titigilan na kita kapag sinabi mo hindi mo ako minahal. Putol ni Vito sa sinasabi ng dalaga. Sandaling napatahimik naman si Rosie. Gusto mong malaman ng totoo? Yes. Maikling sagot ng binata. Oo, tama nga ang hinala mo. May nararamdaman ako para sa'yo, sa totoo lang? Hindi ko gusto to. Ayoko nang ulit maramdaman to ulit eh. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin talaga mawala ang litsyeng pagmamahal na to para sa'yo. Naputol naman bigla ang sasabihin niya nang biglang mapangiti at natawa ang binata. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako, ha? Ganyan ka ba talagang lalaki ka? No, it's not like that. Para ka kasing bata na nagmamaktol. You're so cute. Natatawang sabi ng binata. Ano? Pinagtitripan mo na naman ako, ha? Alam mo, umalis ka na nga dito. Binabad trip mo lang ako eh. No, wait. Alright, seriously. Alam kong wala kang lakas ng loob na para subukan ulit ang magmahal. Pero magtiwala ka na sa akin, Rosie. Hindi kita sasaktan at iiwan. Naputol naman ang sasabihin ni Vito na biglang maduwal si Rosie. Wait, are you okay, Rosie? Ayos lang ako. Madalas na naman na sa akin mangyari to pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Wala lang to. Teka, did you just have morning sickness? Nakapagpa-check up ka na ba sa ospital? Nakapag-try ka na ba na mag-pregnancy test? Teka, ano bang pinagsasabi mo? Ang akala mo ba, buntis ako? Imposible yun. Hindi pwedeng mangyari yun, no? It's possible. Have you forgotten that night? We did it right. Pareho tayong lasing na lasing nun. Ikaw pa nga ang unang nag-initiate na gawin natin yun, di ba? Tama na! Namumulang sabi ng dalaga. I guess, naalala mo na rin ang lahat-lahat. Right now, para makasigurado, I'll take you to the hospital. Wala nang nagawa si Rosie sa pagkakataong iyon. Para bang tulala pa rin siya na nagpadala kay Vito patungong ospital. Anong gagawin ko ngayon? Pulong ng dalaga sa sarili. Vito, anong gagawin natin ngayon ha? Buntis ako tulang duda na. Ikaw nga talagang ama nito. Let's get married. Nakangiting sabi nito. Ano? Yan pa talagang unang naisip mo ngayon ha? Alam mo namang ayokong naririnig ang mga salitang yan, di ba? Ayoko na magpakasal ulit dito.
Look, I'm not asking you to get married with me because of our baby. Alam mo naman na gusto na kitang pakasalanan pa naman, di ba? Kung natatakot ka lang na hindi matuloy yun, handa akong dalhin ka sa kahit saang malapit na simbahan ngayon parang pakasalan. Vito, nababaliw ka na ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Namumulang tanong ni Rosie. That's the problem. Pareho lang naman nating mahal ang isa't isa, di ba? We're having a baby soon. Tsaka ang pagpapakasal hindi naman talaga dapat pinapatagal. I swear. Sigurado ako na sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko pagsisisihan ng pakasalan ka. So please marry me, Rosita Gomez. Seryosong sabi ni Vito sabay halik sa mga labi nito. Say yes, Rosie. Basta, siguraduhin mong hindi ako paglilinisin mo ng buong konto unit mo. Yes, of course. Once we get married, I'll do all the household chores. Hindi na kita pahihirapan ulit. Ituturing kita na parang reyna. I'll take care of you and our baby for the rest of my life. So, is that okay with you? Pakakasalan mo na ba ako, Rosie? Tanong ng binata na parang maamo at masunuring tuta. Sinabi mo na yan, ha? Kapag hindi mo ginawa ang sinabi mo, hihiwalay na talaga kita. Pagbibiro naman ni Rosie. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi mo pagsisisihan na magpakasal sa akin. Oo, papakasalan na kita. Vito Argeles. Thank you for saying yes. Masayang sabi nito sabay yakap ng mahigpit sa dalaga. Hindi pinatagal ng dalawa ang pagpapakasal. Sa mismong araw na yon ay pareho silang nagtungo sa isang simbahan upang mag-isang dibdib. Saksi nila ang pari at Diyos sa kanilang pag-iisang dibdib. I, Rosita Gomez, take you, Vito Argeles, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. I, Vito Argales, take you, Rosita Gomez, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. And you may now kiss your bride. Nakangiting sabi ng pari. Teka, naiiyak ka ba? Natatawang tanong ni Rosie. Ano? Ako? Iyak? No, I'm not. Oo, mukhang naiiyak ka na talaga eh. No way. Ako? May iyak? Guni-guni mo lang yun, wifey. Wait. Can we just kiss first, huh? I can't wait any longer. Kailangan mo munang i-admit na naiiyak ka ngayon. Pangaasar ni Rosie. Yeah, tears of joy lang naman to. I'm just happy to get married with you. I'm so lucky to have you, my Mrs. Rosita Argeles. Ganon rin ang nararamdaman ko, hubby. Wait, hubby? Namumulang sabi nito. I swear, you're making my heart flutter right now. I love you, wifey. I love you too, hubby. Nakangiting sabi ni Rosie, tsaka man ito, hinila ang kurbata ng asawa upang hagkan ito sa mga labi.